kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Sinong mag-aakala na ang isa sa pinakamayaman at makapangyarihang tao sa buong Pilipinas ay tago na lang ngayon ang ginagawa dahil sa wanted na siya sa batas? Base ngayon sa estado ng kanyang sitwasyon ay walang nagawa ang kanyang pera at koneksyon para mabago ang desisyon ng pamahalaan na siya ay hanapin at iharap sa husgado para depensahan ang mga nakakakilabot na mga aligasyon laban sa kanya. Walang silbi ang ginawa nilang mga pagtitipon para sana ipakita sa lahat na hindi ganon si Pastor Apollo Sikibuloy base sa mga naririnig na testimonya ng mga nag-aakusa sa kanya. Kung nakaya niyang baguhin ang paninindigan ng tatlong vloggers na tinawag ang kanilang mga sarili na dabanateros na dating bumabakbak sa kanya pero ngayon ay todo papuri at kinuha pa ang kanilang serbisyo bilang mga anchor sa SMNI, pero ang DOJ, Senado at Kongreso ay hindi niya kinayang makuha para mabago ang takbo ng mga nangyayari ngayon sa kanya. Pinatapos lang ang Semana Santa at kaagad na nag-issue ng warrant of arrest ang Davao RTC para kay Pastor Apollo Sikibuloy kasama ng 5 pang mga associates ng pastor na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simañez. Nakapaloob sa nasabing warrant of arrest ang mga asunto kagaya ng pang-aabuso sexual at pang-aabuso sa mga bata sa ilalim ng Section 5 at Section 10 ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Noong mga panahong nasa Malacanang pa ang matalik na kaibigan ng pastor na si dating Presidente Rodrigo Duterte ay dinismiss sa mga kasong ito ng Davao City Prosecutor's Office noong 2020. Pero nang iba na ang nakaupo sa Malacanang at sa DOJ ay muling binuksan ito at binaliktad ng DOJ ang unang desisyon ng prosecutor ng Davao na i-dismiss ang mga kaso ni Kibuloy. April 3, 2024, hindi na nakapalag pa ang sinasabi nilang driver at personal bodyguard ni Pastor Kibuloy na si Crescento Canada nang pasukin ng tropa ng NBI ang kingdom ni Kibuloy at arestuhin ang nasabing driver bodyguard na siya na rin palang barangay chairman ng Barangay Tamayong. Voluntaryo namang sumuko ang dalawang mga akusado na sina Pauline Canada na siya umanong Chief Financial Officer ng KOJC at Pastoral Department Head, habang si Sylvia Simañez naman ang siya umanong coordinator. Ayon sa mga otoridad, magpapatuloy ang kanilang paghahanap kina Pastor Kibuloy, Jacqueline Roy at Ingrid Canada. Naniniwala ang mga kapulisan na nasa Davao pa si Pastor at patuloy na nagtatago. Umaasa raw sila na makukumbinsi ng mga abogado niya ang Pastor para sumuko. Kompleto rekado si Pastor Kibuloy pagdating sa arrest warrant. Hanap mo ba ay pressure washer na hindi na kailangan ng kuryente? Malakas na! Wala pang bayarin pagdating sa konsumo ng kuryente. Ang dali lang nitong ikabit sa hose. May adjustment pa kung gaano kalakas ang buga ng tubig na gusto mo. Mainam itong gamitin para sa iyong garden at panghugas ng iyong mga sasakyan. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Ang mga nasabi nating mga kaso niya na nakapaloob sa arrest warrant na sinilbi ng NBI ng Davao ay para lang yun doon. Bukod pa ang arrest warrant niya sa Pasig City para naman sa kasong qualified human trafficking. Kung ang mga kaso niya na isinampa laban sa kanya sa Davao City ay bailable o pwedeng piyansahan at nagkakahalaga ito ng 180,000 at 80,000 pesos. Pero ang kaso na isinampa laban sa kanya sa Pasig City ay non-bailable. Kung sakasakali lang na matalo si Pastor Kibuloy sa kaso niya na human trafficking ay maaaring masentensyahan ito ng life imprisonment at multang aabot sa mahigit 2 milyong piso pero hindi lalagpas sa 5 milyong piso. Talagang hinintay lang na makababa sa pwesto ang best friend nitong si FPRRD bago kinalkal ang mga nakatagong baho ng mga aligasyon laban sa pastor. Ang akala noon ng iba na mauuna pa itong ma-extradite papuntang Amerika para harapin ang mga kaso niya doon. Pero dito pa lang pala sa Pilipinas ay mukhang matutuluyan na ang pastor. Bilang na ang mga masasayang araw ni Kibuloy, huwag nang mag-inarte. Ang dami na niyang ginawa upang takbuhan ang kanyang obligasyon sa batas. He should just cooperate and properly answer the accusations hurled against him. Kung walang kasalanan, hindi kailangan magtago.
Malamang sa malamang na maging kasing bilis ang hatol sa kaso ni Kibuloy sa kaso noon ng anak ni DOJ Secretary Boying Remulla na tumanggap umano ng high-grade na damo pero mabilis na naabswelto. Kung sakali mang mahatulan ng guilty ang pastor sa kaso niyang human trafficking at makukulong ito ng 20 taon as maximum sa life imprisonment, lalabas na makakalaya ito sa edad na higit 90. Pero paano kung matalo rin siya sa iba pa niyang mga kaso at madadagdagan ang 20 taon na bubunuin niya sa loob ng bilibid? Ang tanong, malalagpasan pa niya kaya ang edad ni Juan Ponce Enrile? Ang tsansa ni Pastor Kibuloy na mapardon sakaling ang makulong ito ay pagkamanalo si Inday Sara sa 2028 sa pagkapresidente kung tatakbo ito. Pero paano na kung kahit manalo pa si Inday Sara pero na-extradite na si Kibuloy sa Amerika at halimbawang makukulong siya doon, ay siguradong imposible nang mapapauwi pa ito sa Pilipinas. Ang tanong, posible kayang nakalabas na ng bansa si Pastor at nag-a-apply na ngayon ng political asylum sa ibang bansa nang dahil raw sa pagsawsaw ni Pastor Kibuloy sa nangyayaring politika sa bansa noon ang siyang rason kung bakit nagkaroon ng mga taong galit sa kanya. Sa edad ng pastor na mahigit 70, dapat ay nag-i-enjoy na lamang ito sa mga natitirang taon ng kanyang buhay. Nasa kanya ng lahat para sana ma-enjoy ang kung anuman na meron siya. Pero personal na desisyon yon ng pastor na pasukin ang kung anumang mga pinaggagawa niya noon na siyang nagresulta kung bakit siya tinutugis ngayon. Ikaw, pag maging kasing yaman ka na ba at makapangyarihan balang araw kagaya ni Kibuloy, ay gagayahin mo rin ba ang ginawa niya? The PNP in Davao previously expressed its willingness to work with other law enforcement agencies in arresting the Kingdom of Jesus Christ leader. Tiwala ako na matutupad ito at mahuhuli si Kibuloy. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.